Hi mga boss, kamusta kayo? So, ayan, may tanggap tayo ngayon na isang Vivo V15. Yung pop-up yung camera, no? Umaangat. So, ang problema nito, boss, mga boss, ay patay. Sinubukan ko na siyang i-charge sa product schematic, walang pumapasok na amperahe. And then, tinanong ko yung may-ari ang history nito. Bigla na lang daw namatay. Pero tinanong ko siya kung nabagsak ba. Sabi niya madalas daw na nababagsak. Ayan, no? May basag nga yung LCD niya. Ayan, may pingas. Wala kasing tempered. Ayan. So, charge pa rin natin. Pakita ko lang sa inyo mga boss na hindi talaga siya nag-charge. Ayan. Walang lumalabas. And then sa product schematic natin, ayan. As in 00. Kahit saan, ayan, wala talagang pumapasok na amperahe. So, buksan natin. Nako. Kung napagawa na ata to sa iba. Ayan, may flex cable, ingat, ayan. Ganon. May selyo pa naman pero di ako nahirapan buksan mga boss. Siguro sinubukan nila tong buksan ng may-ari. Pero presentable pa mga boss. Ayan yung warranty seal. Ayan, meron pang warranty seal. Wala pang bakat ng screwdriver. And then, ayan, fresh pa naman siya mga boss. Siguro sinubukan lang buksan to ng may-ari, tong takip. Akala niya siguro kaya niyang gawin. So, ayan, kuha tayong screwdriver. Unahin natin tong flex cable niya sa tornilyo. Ayan. Then, sikwat. Ayan. Para safe. Hindi ko na siya pinainitan mga boss, And then, wala naman ako nakikitang pandikit na T7000. Wala naman pandikit. So, ayan. Buksan natin. Sin natin yung camera natin. Ayan. Lagyan natin ng bubble wrap para di mapwera sa yung unit.
Shout out pala sa may-ari nito. Jocelyn or Jackie Cepeda. Medyo malayo, hindi ko maaninag yung natanggal na ba yung yung tornilyo. Maliit ata to. Ayan, may maliit dun banda sa camera, maliit yung tornilyo. Ayan. Check upin natin lahat, pa motherboard, battery, tsaka charging port. So yun ang palagi ng turo mga boss, ano, hindi muna tayo yung galaw ng galaw ng mga pyesa. Mali yun mga boss, dahil kadalasan yung mga ganong strategy, yung hindi nag-check up, kadalasan imbis na magawa, lalo pang nasisira. Dahil pag ganon, hindi tayo nagte-tester, hindi tayo nag-check up, pachamba-chamba yung gawa natin. Hindi ko naman nila lahat, no, pero may mga ganong technician eh. Hindi ko magamit ng tester, bira na lang ng bira. Natin, wala ng tornilyo. Yun, meron pang isa. Yan. Ay, nako, nabasa. Ayan, namula yung sticker nya, oh. Kasi nagre-react yan kapag nabasa ng tubig. Puti yan dati, ayan mga boss. Ngayon pula na siya, oh. So mukhang fresh pa naman yung board, pero tingnan pa rin natin sa ilalim. Pero mukhang fresh naman sa tingin ko. Bukod natin yun sa motherboard yan eh, yung tornilyo na yun. So ayan, check upin muna natin yung unit. Motherboard, battery, charging port. Ayan, so touchscreen yung gamit natin, na touch na lang siya. Ayan yung tatlo na yan, yung apat. Ayan, pagka tinouch mo ganyan, nilipat siya ng function. Ayan, ayan, dyan tayo sa diode mode at saka beep mode yan eh, pag shorted. Ayan, nagbabuzzer siya pag shorted. So check upin natin yung motherboard. Kung may reading, nagkakaroon, nawawala. Wait lang. Ayan.
Baligtad. 0.380. Good. Ayan yung apat na guhit na yan, auto mode yan. Sa mga hindi marunong gumamit ng tester, maganda to dahil meron siyang auto mode. Kahit anong function, basta ilapat mo lang. So try natin yung battery. Ayan, 2.6. Mababa. And then dito tayo sa port. Ayan, tanggalin natin yung flex ng port. Saksakan natin ng charger. Saksakan natin ng charger mga boss. And then titingnan natin kung meron siyang voltage na 5.2. Ayan, naka auto mode siya mga boss ha. Maganda tong tester na to mga boss. May auto mode, no? Para sa mga di marunong gumamit ng tester, pwede to. Ayan. Malaki yung positive negative niya. So hindi tayo mahirapan ulihin. Ayan, lagay natin sa DC. Mukhang nahirap si auto mode kasi may mga ano to, may mga pyesa. Mababa. Mababa yung voltage. So ayan, mukhang may problema yung charging pin or charging port dahil wala siyang binibigay na voltahe, napakababa. Lang mga boss, titignan ko sa magnifying glass. Wala pa kasi tayong microscope. Yan. Rekta tayo sa pinaka charging pin, positive negative niya. Tingnan natin kung may voltahe doon. Yan, kita nyo ba mga boss? Yan. Ayan, 2.7. Mababa. Binibigay niyang so titingnan natin kung meron ba sa supplier nitong charging pin or pagka charging port na. Kung walang mabiling charging pin pero may available na charging port, yun na lang yung gagawin natin. And then yung battery nito is mababa rin yung voltahe mga boss. Ayan, check upin ulit natin yung battery.
Yan, 2.6 lang voltage. Baligtad kasi kaya may negative na baligtad. Pero okay lang yan. Babasahin niya pa rin naman sa battery yan. So, stop muna mga boss. Titingin muna tayo sa supplier or dito sa mga gamit ko kung meron tayong available na charging pin. Kung wala, kahit sa supplier kung wala, tapos merong available na charging port na lang yung bilhin natin, no? So balik na lang tayo mamaya mga boss. So ayan mga boss, try muna natin i-repair tong charging port pin nya, no? Ayan, hati-rin natin. Lagyan natin ng liquid lead. Maganda yung mechanic to. Gamitan natin ng liquid lead. Baka makuha pa sa repair mga boss. Yan. Then pasadahan natin ng init. Init. Kakapasok. Yan. Tama na yun. Then palamigin natin. Mainit pa. Linisan natin ng Hudson Pure Reducer. Para lumamig din yung board na charging port. Yan. Patuyuin natin. Masyadong tutok kasi 350 yung gamit ko, nainit, kaya huwag natin ilapit, yung malayo lang. Yan, patuyuin lang natin yung Hudson Pure Reducer. So okay na yun. Check natin. Saka natin ng charger. Then i-test ulit natin. Tester.
Yan. So naglo-lose contact siya. Meron ng 5.2 na pumapasok. Kaya lang nawawala. So try nga natin hinangin. Baka hindi lang masyado makalapat yung yan. Lagyan natin sa 350. Maliliit kasi yung sulat mga boss, kaya gamitin ko ng magnifying glass. Ayan, 350 Celsius. Lang mga boss gilid muna natin yung yan. Marami yung ating panghinang. Linisan muna. Charger. Ayan, test ulit natin. Ayan, 5.2. Ayan mga boss, may 5.2 na siya. Ayan, 5.2. So ayusin natin yung hinang ng mga paa kasi maluwag kanina. Patibayin natin yung mga paa. Dagdagan natin ng hinang para tumibay. Ay nako, ayan. Tanggal pa yung
lock ng motherboard holder natin. Ayan. Ayaw. Ay, malusaw ng LED. Tingnan natin sa 400. Ayan. Ayan. Nahinangan na natin. Test ulit natin sa tester kung naka-stable na siya sa 5.2. Hindi na ba siya nagbabago? Yan. Medyo magalaw yung test. Yung ano ko, kamay. Ayan. 5.2. Kita nyo ba mga boss? So, 2.7 lang kasi yung battery, pero try pa rin natin kung magcha-charge. Yan. Yan. Saka natin ang charger. So ayan, kita nyo yung kidlat. Kanina wala yan mga boss, ano. So
Mababa yung amperahe. Kanina wala. 0.2 so 0.4 yung lumalabas sa charger. So mahina. Zero 0.5. Di siya nagtutuloy. Gawa ng ang battery nito ay lobat. So ayan, try natin iangat, and then tingnan natin kung mayroon tong compatible sa pan-charge natin. Bugan muna natin ng contact cleaner yung battery dahil matigas. Ayan, mas madali siyang naiangat. Okay lang naman yan, kahit tayo UP, dahil ayan, tignan natin yung terminal nito kung may kapareho bago tayo magsaksak mga boss. Wala. Ay, ito yung MI Note 3, mukhang kapareho niya, so try natin. Kung lalapat ba itong ating battery. Ayun, lumapat mga boss, ano. Ayan, 2.9 dito sa charger. Ayos. So may charge natin. Sana walang problema yung battery. Baka mabuhay natin. Ayan. So charge muna natin mga boss. Balikan na lang natin mamaya. Maya no. Balikan natin. So ayan mga boss, pwede na siguro tong battery natin. Try natin kung mabubuhay ba natin. So mga boss, pasensya na kasi nasabi ko pupunta ako ng supplier, hindi natuloy kasi ni-repair na lang natin. Nakuha naman sa repair yung charging pin niya, no. So hindi na tayo bumili ng pin and charging port kasi okay naman. Nakuha naman sa repair mga boss. And then tong battery, tingnan natin kung nagawa. Kung nag-normal ba yung voltage, tanggalin natin yung charger. Ayan. Anong voltage yung lumabas? Ayan, 3.8. So, try natin ilagay sa unit. Ang unit ulit nito mga boss ay Vivo B15. Ayan. So, medyo UP. Ayusin lang natin yung UP mga boss. Pantayin lang natin yung battery para mamaya kapag nilagay natin yung takip, kasi dinidikit na to ng T7000 yung takip niya. Nilinis ko na rin, no, yung takip. Tinanggal ko na yung original na pandikit. Hindi ko na naipakita mga boss paano ko nilinis, no, para hindi ganun kahaba yung ating video. Habang china-charge ko kasi itong mga boss, no, itong battery, nilinis ko na yung takip. And then
Tingnan natin kung magcha-charge. Ang problema nito ay charging pin. Nakuha naman sa repair. At yung battery na drain. Boom! So ayan mga boss. Lumabas yung pinakakidlat niya, yung lightning. Tingnan natin kung magtutuloy. So ayun. Nagawa. Natsambahan natin mga boss kanina, hindi ito nagcha-charge. Ayun ang sinasabi ko mga boss, magiging matagumpay na technician tayo kapag hindi tayo pabara-bara gumawa. Hindi yung pag sinabi ng customer namatay yung unit, bigla na lang namatay, bira agad tayo ng motherboard. Mali yun mga boss, yun ang palagi kong turo. Ayan, wag tayo basta-basta galaw ng unit. Hanggat maaari, gagamit tayo ng tester, tsaka i-charge muna natin sa product schematic. So ayan, nabuhay na siya mga boss. Ang tigas nga lang ng power button nito, pang na lost thread, pero try pa rin natin kasi hindi nagba-bounce kung mag-open. Ayan, ayaw. Kasi di ko malaman kung anong nangyari sa power button nito, parang dumikit, nasunog something yung gilid. .8 sa product schematic mga boss. Normal na yung charging niya. So ayaw niya mag power. Subukan natin i-power on. So ayun, medyo pahirapan lang talaga yung power button niya mga boss. And then yung LCD niya, syempre tatanungin pa rin natin siya. Ayan, medyo nakanganga kasi madalas nga daw ito nababagsak. Ito sa bandang kanan. Ayan, kikita nyo, may puti, medyo may siwang. Ayan, di mo natin gagalawin yan mga boss. Syempre tatanungin din natin siya. Tsaka yung power button, syempre iba naman yung singilan dun Di porket kakilala natin tropa, gagawin na rin natin yung ibang sira. So ayan, anakan niya. So may password mga boss, Vivo V15 AI triple camera. Ayan, so hirap nga lang. Butin muna natin yung charger. Ayan, power off natin. 44% na siya kasi na-charge nga siya sa mga boss. Ako, papahirapan tayo na itong cellphone na to mga boss. Ang tigas kasi ng power button niya. Ayan, off natin. Kita nyo naman gumagana mga boss. Hindi nga lang natin matesting masyado dahil may password. So bago natin i-assemble, lagyan natin ng UV cream to para dun sa charging pin. Ito yung mga paa nya, magkaroon lang ng protection, yan natin. Yan. Okay na yun. Yan, tanggalin natin yung sobra. And then nagamit tayo ng UV light. Yan, patuyuin natin sa UV light.
Mabilis lang naman matuyo yan mga boss. Yan. Para makita nyo. Yan. Pag-blinkin natin yan. Blink mode naman. Steady ulit natin. Sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe naman sana kayo mga boss. And then kapag mayroong ads, commercial ads, wag sana tayo mag-skip mga boss, ano, kasi makakatulong yun sa YouTube channel ko. And pa-like ng video. Yun lang mga boss ang hinihiling ko sa inyo. Subscribe, wag mag-skip ng ads, and pa-like ng mga video. Para sa mga susunod na video ko mga boss ay ma-update ko kayo, no. Ayan, sana nagustuhan nyo mga boss itong ating tutorial pag cellphone repair. So, na natin. Okay na. Ayan, okay naman na siya. So, bukan ulit natin i-charge. For sure ball lang mga boss. Bago natin ibalik yung mga tornilyo. So ayan, nag-charge. So assemble na natin. Yan. Aha. Ba tayong alimutan. Okay. Assemble natin. Yan, dapat tama yung pagkakalapat mga boss. Yan. Ba't ganun? Parang okay. Nadaya ako na yung gilid niya. Kala ko basag, di pala. May maliit na bilog pala siya. And then ito rin para sunod-sunod na yung ba yan.
antena. Natin kalimutan ibalik. Kalimutan pa. Yan. Okay na. Yan. May dalawa kasing maliit dito yung mga boss eh. Ano ba yun? Ayun. Yun dun sa camera sa taas. 9 nga natin to. Dalawang maliit. Liit niya. Ayun. Hindi natin masira yung tornilyo. Ayan, baka mamaya kasi yung malaki mailagay natin eh. Hanapin natin isang maliit. Ayun. Yun eh. Pumatong na eh. Yan. Yan mga boss. Ganyan natin sa takip. Yan. Ganyan natin. Naman yan dyan ah. Tipid mo nga yung magagaan na pag yan no. May tipitan pa doon. Ba yan mga boss. Medyo Baka malaglag.
Yan. Ito. Yan. Double check natin. Then, nalinis ko na mga boss yung takip nga. Ayan. Kaya diretso lagay na tayo ng kabit muna natin itong flex cable nya. Ingatan natin. Kapit ko nga. Yan. Then lock. Okay. Yan. Then so ayan.
malalagyan yung ano. Iwasan natin. Baka, ayan oh. Power button niya tsaka yung volume. Dire-diretso tayo dahil maganda yung ating T7000 ngayon, bago. Yan. Then ikot natin. Wala gaano dito sa baba. Kita nyo ba? Pati yung pop up. Ayan. And then gawin natin yung takip. Marahan. Yan. Then yung mga sobra, tapos punasan natin pagka may lumalabas gilid. Yan. Then lagyan natin ng tape para di bumuka. Yan. Yan, umanga nga siya dahil pag hindi natin nilagyan ng tape, nga talaga to mga boss. Kaya wag nyo kakalimutan maglagay ng tape palagi kapag nagdidikit kayo ng takip or ng LCD. Yan. Kulang, lagyan natin dito sa taas at baba pa to para make sure na kalapat. Yan, umanga iwasan na lang natin yung charging pin. Yan. Try natin i-charge ulit mga boss for finale. Ayan. Ayan. Nag-charge na siya. Nabuhay natin mga boss. And then, tingin tayo sa product schematic. Kanina wala yan. 1.8. So, napakaganda mga boss. 1.9 to 1.8. Yan. So, maraming salamat mga boss. Sana nagustuhan nyo yung ating video ngayon. So, maraming salamat po. Ingat tayo mga boss.